Yo, what's up? Ngayong araw, i-review natin tong Logitech G304 wireless mouse. Syempre bago ang lahat, i-unbox muna natin to. Let's go! Sa pagbukas nyo ng box, may kita nyo kaagad yung nakabalot na G304 wireless mouse. Kita nyo ba yan? Napakaganda talaga. Meron na rin siyang kasamang stickers, tapos yung manual. Meron dito nakasuksok na AA battery. Yung para sa dongle, meron din silang sinamang extension. Tapos wala na. Ayun nga pala, meron pala akong nakalimutan yung dongle. Nasa loob siya ng mouse. Makikita nyo dito. Kung gusto mo ng mga ganitong video, sana wag mong kalimutan pindutin yung subscribe button. Napakadami pa natin i-review sa channel na to. So napaka-basic lang nito guys. So i-install na natin tong G304 sa PC natin. Ang unang-una, kunin muna natin tong dongle. Tapos isasaksak natin to sa computer natin. Pag susunod, ilalagay na natin yung AA battery. Tapos on nyo na. Kapag umilaw na, ready to go. Nabili ko to noong February 2 sa Shopee. Bale mag-4 months na siya sa akin. Ilalagay ko na lang sa description yung link para hindi kayo mahirapan. So sa review natin ngayon, titignan natin kung sulit pa rin ba tong G305 wireless mouse. So let's go! Unahin muna natin yung itsura. Kamukhang-kamukha nyo yung G102 na Logitech din. So lang may wire yun, tapos may RGB. Ito kasi wireless. Kung gusto nyo ng honeycomb, pwede nyo siyang palitan. Ang kaso lang hindi siya kasama sa package, kailangan nyo pang bilhin. Kapag pinalitan nyo to, mababawasan siya ng 3 grams. Mas malaki yung mababawas kapag pinalitan nyo rin yung battery. Nung bago ko to binili, nire-recommend din to ng mga ibang nag-review na neto. Magkasing weight na sila ng G Pro wireless na napakamahal. Nasa 7,500 yata yun. Itong G304 nasa 2,500 lang. Diba? Tsaka pareho rin silang merong hero sensor up to 12,500 dpi. Tsaka yung hertz niya up to 1,000 hertz. Meron ditong software, ilalagay ko na lang sa description. Simula nung binili ko to, wala naman ako nakitang problema. Yung itsura niya, ganun pa din, walang pinagbago. Bagong-bago pa rin yung itsura niya, puting-puti. Aalagaan nilang talaga. Bago ako humawak sa computer ko, nag-alcohol muna ako. Yung texture pala ng mouse na to, matte white. Simula nung ginamit ko, hindi siya naging glossy, ganun na ganun pa din. Hindi katulad nung sa RK68 ko na yung ibang keys nag-glossy na. Sa performance ng mouse na to, napakaganda, walang delay, napaka-responsive niya kahit wireless siya. Nire-recommend ko na bumili kayo ng rechargeable na battery para hindi kayo ma-hassle. Itong mouse na to, lagi-lagi ko itong ginagamit. Yung Energizer na battery, tumatagal siya ng up to 3 months. Malalaman nyo kapag kalobat na siya, kapag yun, medyo delay na tas namamatay na. Yung sa software niya pala, yung battery indicator hindi accurate, di ko alam kung sa akin lang. Pag chinecheck ko yung battery, full pa rin. Tapos biglang mamamatay-matay na yung mouse ko. Tapos yun, hindi na gumagana kasi wala na ang battery. Baka dito ko natatapusin tong video na to. Kung may mga tanong kayo, comment nyo na lang. Kung nagustuhan nyo to, sana wag nyo kalimutan pindutin yung subscribe button. Maglalagay nga pala ako ng short gameplay, so enjoy! So yun lang. Peace!